Isang lolo ang nawawala matapos tumaob ang isang fishing boat sa Cebu. May balitang pambansa si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Maya't-maya ang bugso ng malakas na hangin sa Metro Cebu. Dahilan para iligpit ang mga tolda sa labas ng Mandaue City Sports Complex. Pero ang tolda ng NBI Cebu District Office napunit na dahil sa lakas ng hampas ng hangin. Ipinasara ang Arlington Pond Street sa Cebu City. Nagbagsakan kasi ang mga debris mula sa ibabaw na bahagi ng isang lumang gusali. Bantay sarado ng disaster team ang kalsada para masigurong walang tatawid na motorista. Sa pantalan ng Cebu City, inabot ng halos 5 oras bago dumaong ang barkong galing Osamis. Nahirapan ang barko na mag-dock dahil sa lakas ng hangin at malalaking alon. Na super jud kayo nga abid jud na mo kana bitong mayabo na bitaw mi kay ang balod ganaan na jud nangalipong na jud mi din ang bed ng lupad tungod sa kusok sa hangin. Kanselado ang lahat ng mga biyahe ng barko, pero nagbabaka sakali ang ilang pasahero. May ticket na po kayo pero bakit andito pa rin po kayo dito sa ticketing booth? Hindi, I just want to make sure kung may biyahe ba mamayang gabi. Kaso, wala pa sirado eh. Gusto ko lang siguraduhin para hindi ako mamaya. At least kung sakasakali, pwede kayong ma-refund. Pwede maripan. Nasa mahigit 100 stranded na mga pasahero ang pinatuloy muna sa gym ng Barangay San Roque at Barangay Tinago. Kaagad naman silang binigyan ng mahihigaan at pagkain ng mga taga-barangay at ng DSWD. Patay ang 70 anyos na lolo matapos malunod dahil tumaob ang sinasakyang fishing boat sa Pilar, Camotes Island. May nakapsize na fishing boat na tulo ang naapektahan. Although to survivors, ang usa nakita na gyud na-recover ang yang lawas dito sa vicinity water sa Merida Leyte. Pinayuhan na ng mga otoridad ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot ngayong masama ang panahon. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.